Dumako tayo sa lalawigan ng Samar para sa pinakahuling sitwasyon doon mula sa ating kasamang George Bandola. Live! Maraming salamat. Magandang gabi, Attorney. At alam po ninyo dito sa Giwan sa Eastern Samar, kami narito ngayon kasama ang Radio Television Malacanang. At talaga nga namang napakainit ng araw sa buong maghapon. Pero ngayong gabi ay napakalakas naman ng hangin na nanggagaling sa parteng seaboard nitong Eastern Samar. At ito ay nakakapagbigay kahit papano ng ginhawa dahil nga sa walang kuryente sa kabuuan ng probinsya, medyo malamok doon. Pero ito yung hangin nito nakakapagbigay presko doon sa ating mga kababayan. Ngayon pong araw ay hindi natigil ang mga suportang tinatanggap ng mga kababayan natin mula naman dito po sa Eastern Samar. Sa katunayan, bukod dun sa paglilipad na pagyawat pa rito ng iba't ibang mga C-130 planes mula sa iba't ibang mga bansa, mga tulong na rin mula na rin sa Philippine Air Force at sa DSWD ay dumating din ang ilan sa mga tulong mula na rin sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na doon po sa bahagi ng France na nagkaloob ngayon ng water purification machine para na rin sa ating mga kababayan dito po sa Eastern Samar. At ito pong water purification machine na ito ay talaga nga namang nakakapag-desalinate ng tubig at nakakapaglinis mula doon na rin doon sa mga tubo na naunang pinutol ng bagyong Yolanda. At hanggang sa ngayon nga hindi pa normal yung sitwasyon o daloy ng tubig dito po sa kalakhan ng Eastern Samar. At gayon na rin ang mga relief goods na nanggaling ng Batangas Port ay dumating na rin dito at sinalubong ng ating mga kaibigan sa RTVM at sila yung mismong kumuha ng mga video na yan mula na rin dito sa port ng Eastern Samar. Ang mga relief goods na ito ay nanggaling pa ng Metro Manila at kaloob ng ilang mga mababait pa rin mga kaibigan na patuloy na sumusuporta dito po sa naging trahedya o para makatulong sa naging trahedya ng ating mga kababayan dito po sa Eastern Samar. Samantala, yun pong daanan, daanan na payaot pa rito, papasok mula na rin doon sa bahagi ng Tacloban hanggang sa dito sa dulo ng Giwan ay patuloy na nililinis, magkasanib na puwersa ng clearing operations ng Metro Manila Development Authority at ng Department of Public Works and Highways. Nakita namin kanina sa bahagi lamang ng mga bayan ng Basay, ng bayan ng Lawaan, gayon na rin sa bayan ng Mercedes at ng Kinapundan. Ito po yung mga nagsasagawa ng clearing operations para tuluyang magkaroon ng accessway ang mga relief goods na papasok pa dito ng Eastern Samar. Ang iginigit nga po mga kaibigan ng DSWD at ng mga membro ng Task Force Yolanda, kinakailangang ma-clear din yung mga maliliit na kalye upang tuluyang makapasok ang mga relief goods hanggang doon sa mga sitio, hanggang sa mga baryo, mga kababayan nating naunang sinalanta nitong bagyong Yolanda. Samantala ay patuloy din naman ngayon ang Philippine National, ayun, medyo malakas yung hangin dito at pinag-iingatan lamang natin dahil yung mga yero po pwede pang magliparan. Natanggap din natin yung ibang mga report ng Philippine National Police. Patuloy pa rin ang ginagawang pag-ikot, lalo na yung membro ng SOCO para malaman kung may mga nalalabi pang mga cadaver dito po sa mga naging biktima ng Yolanda. Uulitin ko rin po mga kaibigan, ang checkpoint ay hindi po inaalis ng PNP dito po sa mga kalye, palabas at papasok ng bahagi ng Eastern Samar. So yan po ang ilan sa mga mahalagang update na nangyayari ngayong araw dito po sa Eastern Samar. Kasama ko pa rin si Kuya Danny Mateo at ang Radio Television Malacanang mula po rito sa Eastern Samar para sa telebisyon ng Bandola. Maraming salamat kasama George Bandola.